Hello and welcome for another tips and tricks. So gusto mo rin bang mag-vlog pero hindi ka marunong mag-edit? Kung ganon ay hayaan mo akong ituro sa'yo, yung mga basic na tips and tricks sa pag-edit ng video, upang makapag-umpisa ka na rin sa paggawa ng content mo. Disclaimer lang po, ang mga ituturo ko po sa inyo, ay base lang po sa aking kaalaman, na gusto ko pong ibahagi sa inyo, gamit ang free version ng CapCut. So kung interesado ka sa tips and tricks natin ngayon, ay panoorin ang video hanggang matapos. So let's proceed. So ang first step ay kailangan muna nating mag-download ng CapCut na application sa Play Store. At pagkatapos ay i-open natin ang CapCut. Then bago tayo mag-edit ng video, ay meron muna tayong kailangan i-turn off sa settings nitong app, upang mawala ang watermark. I-click ang Me sa may ibaba. Then i-click itong maliit na icon na ito, sa may upper right corner. Pagkatapos ay i-click nyo ang Add Default Ending. Then i-click ang Discard. So once na na-turn off na natin ito ay hindi na magkakaroon ng watermark, o CapCut watermark sa ending ng ating video. So back na tayo. Then i-click natin ang Edit sa may ibaba. And then, tap na natin ang New Project. Then mapupunta na tayo sa ating phone gallery, dito ay i-select naman natin ang video na gusto nating i-edit. At para malinaw ang video ay i-click ang HD. Pagkatapos maklik ang HD, ay i-click nyo naman ang Add. So ayan, dito ay makikita ang play button, at dito naman sa ibaba makikita ang mga tools sa pag-edit ng video. So una ay kailangan muna nating iset ang aspect ratio ng video na i-edit natin. Swipe left ang mga tools sa ibaba. Then i-click ang aspect ratio. Then dito ay i-select ang aspect ratio ng video na i-edit natin. Kung long form video ang nais nyo ay i-select ang 16:9, at 9:16 naman kung short form video, o para sa Reels, or TikTok. So dahil short form video ang gagawin natin, ay i-select natin itong 9:16. Then i-click ang check. So ngayon, dahil tapos na tayong mag-set ng aspect ratio ng ating video, ay ituturo ko naman yung tamang pag-cut, at paglagay ng transition sa ating video. I-drag ang video clip at itapat ang white bar na ito, kung saan natin i-cut ang video. Then i-click ang video clip. Then i-click ang split. So ngayon ay i-drag uli natin yung video clip, itapat ang white bar sa hangganan ng boring na part ng video na i-cut natin. Then i-click ang split. So ngayon ay i-tap na natin yung boring na part ng video. Then i-click ang delete. So ngayon ay lalagyan naman natin ng transition, kung saan na-cut yung video clip. I-click ang puting square na ito. Then dito ay pipili tayo ng transition, make sure na yung walang diamond o yung walang nakalagay na pro ang piliin natin para free o walang bayad. Tap ang napili na transition. Then dito sa ibaba, ay i-adjust ang duration ng transition. Then i-click ang check. So ngayon ay i-play natin ang video para makita natin yung transition. So ayan, kung sa tingin mo hindi ka pa satisfied sa inilagay mo na transition, ay pwede mo pa naman itong palitan. So kung nasundan nyo po yung ginawa natin sa paglagay ng transition, alam ko na natututo ka na. At ang sunod naman natin gagawin, ay kung paano maglagay ng text sa ating video. I-click ang text. Then i-click ang add text. I-type ang text na gusto nyong ilagay. At pagkatapos ay i-click nyo naman ang font.
So dito pipili na tayo ng font na nais natin. Make sure na walang mark na diamond, o pro, ang inyong piliin upang free o walang bayad. So halimbawa, select natin itong font na Sequel. So dahil nakapili na tayo ng font, i-click naman natin ang style. Dito ay maraming style ng text ang pwede nating pagpilian. Pero kung sakaling wala kayong magustuhan dito sa style, ay i-click ang effects. Dito ay mas marami tayong pwedeng pagpilian, i-explore nyo na lang, at make sure na yung walang mark na diamond, o pro, ang i-select natin para walang bayad. Then i-click ang napili na effects. So ngayon ay lagyan naman natin ng animation ang ating text. I-click ang animation. Then i-click ang in. Tapos ay pumili ng in animation. Then i-adjust sa 1 second ang animation. Then i-click naman natin ngayon ang out. Then pumili ng out animation na nais nyo. Pagkatapos ay i-adjust sa 1 second para smooth ang animation ng ating text. Then okay na, i-click na natin ang check. So ngayon ay i-play naman natin, upang makita natin kung satisfy na tayo. So ayan, kung sa palagay nyo ay okay na ang ginawa nating paglagay ng text at animation, ay sunod naman natin gagawin ay kung paano naman maglagay ng background music sa ating video. So para makapaglagay ng music sa ating video, ay i-click ang audio sa ibaba. Then i-click ang sounds. Then i-click ang folder, o maliit na icon na ito. Then i-click ang device, kung meron kayong mga sound effects, o music na pwedeng gawing background na nakasaved sa device o cellphone nyo. So dahil andito sa extract nakasaved yung mga background music ko, ay dito tayo pipili, o kukuha ng background music. I-click lang ang plus sign sa tapat ng ating sound effects or music. So ayan, dahil mas mahaba ang ating background music, kesa sa ating video, ay kailangan natin itong i-cut. At para naman ma-cut, ay i-tap ang sound clip. Then itapat ang white bar kung saan natin nais i-cut. Then i-click ang split. Then i-click ang delete. So ngayon ay i-click naman natin ang fade. Then i-adjust sa 1 second ang fade in, para smooth at swabe ang pasok ng ating background music. Tapos dito sa fade out ay i-adjust naman natin sa 3 second, para smooth at mas swabe ang fade out ng ating background music. Then after natin itong ma-set, ay i-click na natin ang check. At kung gusto nating pahinain, o palakasin ang background music, ay i-click nyo lang itong volume then i-adjust nyo na lang po yung volume, depende sa nais nyo. So ngayon ay i-play na natin yung ating video. So ngayon dahil tapos na po tayong mag-edit ng video, ay i-click na natin ang box na ito sa itaas. Then pumili na tayo ng resolution para sa ating video. Para sa akin ay okay na ang 1080p, pwede din 4K, pero mas malaki storage ang kailangan. Then i-click natin ang export. And then click done. So ayan, make sure na no copyright music po ang lagi natin gagamitin para sa ating music background, sa ating mga video content, and I hope na nasundan po ninyo yung mga basic steps, and video editing dito sa CapCut application, para po sa mga beginners. So ayan, sana po ay nagustuhan nyo ang video natin ngayon, at maraming salamat po sa mga nag-subscribe,
At kung bago ka palang napadaan sa channel na ito, at gusto mo ng mga ganitong video, ay huwag po sana kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell button, upang updated po kayo once na mag-upload ako ng bagong video. So thank you for watching, and God bless po sa lahat.